Matapos ang hulihan, may mga mas malaking katanungan. Paano na ang mga sanggol na unang ibinenta? Dapat pa ba silang iwan sa kanilang mga magulang? At paano yung mga nabili ng mga bata? Dapat pa ba silang bawiin? Ang sumbong sa investigador na bentahan ng sanggol, hindi namin tinantanan. Binibilang ng lalaki. Sa isang hudyat, sumugod na ang mga operatiba kasamang investigador. Agad na kinuha ng pulisya ang sanggol. Kanya-kanyang iwas sa mga nahuli. Nakikiusap pa itong si Mami. Ang mga tao sa paligid ng mall nagulantang. Sa di kalayuan, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Anak ko yan! Sino pinabenta? Anak ko! Anak ko! Anak ko! Skandalo! Anak ko yan! Lola, sino po ba ang mga walang pusong nagbebenta sa inyong apo? Alba! Hindi ko ano yun. Yun ang talaga nag-ano ng mga bata nagbebenta ko. Ang ilang palang mga tao nakasaksi sa hulihan, alam ang gawain ni Aling Elsa. Nakaraan linggo pa nila pinag-uusapan. Kasi ang sabi, ibebenta raw tapos ipapampo sa ibang bansa. Binebenta nilang 15,000. Sa tanggapan ng RBIOU, inisa-isa ang mga nahuling sangkot sa pagbebenta ng sanggol. Alinsunod sa batas, hindi dapat pangalanan ang mga nadakip. Ang ina at ama ng sanggol, abot langit ang pagtangis. Parang kilala po namin kayo. Teka ate, sa ilang araw na nagdaan, hindi ba't ikaw ba nagsabi na hindi for sale ang anak ninyo? Yes, si nanay, inopera po kami. May kukuha daw po ng bata. May labot na lang daw po kami ng pera ng kukuha po ng bata. Sabi niya ng nanay, makakatulong din naman sa inyo yung kukuha ng bata. Buta naman din yan ng pera. Ganoon? At nagpapilit ka naman? Hindi naman po sabi benta. Sabi po, a-adapt daw po, a-adapt. Ngayon, sabi, bibigyan daw po kami ng pagbago. Naku po, hindi po yan ang tamang proseso ng pagpapampon. May bago po tayong batas ngayon na Declaration of Abandonment na yung tinatawag na Republic Act 95/23 na kung saan upon our assessment na hindi talaga kaya ng magulang na i-provide yung responsibility nila. Hindi na talaga kaya nila na i-provide yung kumbaga parental care sa mga anak nila. There is a legal process for that. At wala ring bisa ang kasulatan ng pagpapaubaya sa anak. Pag nandun sa bahay ampunan yon, pupunta tayo sa DSWD para humingi ng Certificate of Legal Availability. Meaning to say, meron ho yung proseso para lang ma-declare ang child legally free for adoption. Tapos maghahanap po tayo ng prospective adoptive parents at regional level, titignan po natin kung merong matching, ganun po yan. Tapos kung wala dito sa domestic adoption, pupunta po tayo sa inter-country adoption. Sa pananaw ng nagsilbing ahente na si Aling Elsa, pagtulong ang kanyang ginagawa. Hindi po. Sila po pumunta sa bahay dahil ng kalagayan ng anak nila eh. Hindi ako nag-involve na pera kasi nagtatrabaho po ako sa gobyerno. So, pagtulong po yun ninyo. Wala po akong involved kasi naawa naman po katulad nito. Talaga po kung 4 na beses na po pabalik-balik yan sa bahay. Habang ang natakip na buntis, itinangging ipinagkakasundo ang magiging anak. Yun lang po, pinakarga sa akin yung bata. Tapos nasabi daw, baka raw mabigyan na rin daw ako ng pang-ultrasound. Ayon sa pulisya, naharap sa mabigat na kaso ang mga natakip. Ang sinampa po naming kaso ay qualified trafficking in person of 2003. Considering nga ho na ang involved dito ay mga bata, and then yung offender ay parents. If found guilty po, yung suspects will be penalized for life imprisonment and then will pay a fine of 2 million pesos minimum and 5 million pesos maximum. Panawagan ng ilan, dapat na isaad ng malinaw sa batas ang paglabag na ito. We believe na yung provision na yan, dapat magkaroon ng puwang din sa Anti-Trafficking Act, yung amendments sa Anti-Trafficking Act, para talagang may malinaw na deklarasyon ang ating gobyerno
laban sa pagbebenta, paglalako, lalo na ng mga sanggol. Si Buboy naman, inilipat muna sa pangangalaga ng Social Welfare and Development Office ng Muntinlupa. We took temporarily the custody ng mga bata, so nasa isa temporary shelter namin, and then we will be referring the infant, the 3 months old and the 1-year-old baby for sa isang agency na kung saan ilalagak sila sa foster home. Ang mga batang gaya ni Buboy, malaki ang pag-asa magkaroon ng magandang buhay sa piling ng ibang pamilya kung dadaan sila sa tamang proseso ng pag-aampon o tinatawag na adoption. If you follow the law, then you have at least a guarantee of 90% that the child will have a good life. Ngunit ang prosesong ito rin ang nakikitang dahilan kung bakit nagkakaroon ng patagong bentahan. Adoption is still a judicial process. And normally, if everything is in order, I would say that conservatively, maybe in a year's time to 1.5 years, we can have the adoption decree issued. Sinubukang balikan ng investigador ang mga sanggol na nakita namin sa bahay ni Elsa. Wala na kaming nabutang sanggol sa bahay. Aso po yung baby na babae? Na di umano ay binabenta. Ay, wala po dito. Hindi, sino yung batang babae dito? Sa bagong panganak, mga 2 months, 3 months. Bakit po Nasa na po? Wala na po dito ngayon. Saan lugar yun? Nasa ano po sila, mga ate po sila nakatira. Ayon sa mga kapitbahay, simula nang mabalitang nahuli siya, inalis na sa bahay niya ang mga sanggol. Kabilang din sa karapatang pambata ang matulungan ng pamahalaan. You could seek our help. We could extend our services with you kung hindi nyo pa talaga kayang alagaan yung mga anak po ninyo. So, kumbaga hindi po paraan ang pagbibenta para pabayaan nyo na lang yung mga anak ninyo sa ibang tao. Mula sa sinapupunan, may karapatan na ang mga sanggol. Hindi sila mga bagay na pwedeng paglaruan, pagpasapasahan at pagkakitaan. Kaya huwag ipagkait sa karapatang dapat ay sa kanila dahil lamang sa maling desisyon o kakulangan ng pera. Yan ang gumawa ng kalokohan sa aking anak. Susunod 5 taon ng wanted sa panggagasa, pag-alagala lang sa kalsada. Ayon nga ako sa aking anak, 5 beses siyang pinagsamantalahan ni Emiliano Saria.